Kataganang Buhay, Mayo 2026. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Matapos magpakita kay Maria Magdalena noong umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, sa gabi ng araw ding iyon, nagpakita ang nabuhay na maguli sa kanyang mga alagad. Ang kanilang reaksyon ay kagalakan na pinayaman ng kapayapaan, ang tunay na kapayapaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Sumainyo ang kapayapaan. Ang kagalakan at kapayapaan ay mga bunga ng Espiritu. Sa katunayan, agad na sinabi sa kanila ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hindi lamang binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alagad para sa misyon gaya ng ibinigay ng Ama kay Jesus. Sila'y muling nilikha at binago ang kanilang pagkatao. Ang paghinga ng nabuhay na maguli sa kanila ay katulad ng ginawa ng may kapal sa taong hinubog mula sa alabok ng lupa. Kung paanong ang sannilikha ang patuloy na pagkilos ng pag-ibig ng Ama na nagpapanatili sa buong sansinukob, sa ganitong paraan, ang bagong sannilikhang gawa ng nabuhay na maguli sa banal na Espiritu ang patuloy na umaalalay sa sangkatauhan sa paglalakbay nito patungo sa kaharian ng Diyos. Ang kataganang buhay ngayong buwan ay nagpapaalala sa atin na mayroon tayong pagkataong maging katulad ni Jesus. Totoo ito para sa bawat isa sa atin, ngunit lalo't higit bilang isang komunidad. Nakikipag-usap si Jesus sa lahat ng kanyang mga alagad, tanging sa pagiging sama-sama lamang ng lahat ng mga kasapi kasama ang kanilang mga partikular na katangian nila mabubuo ang katawang mistiko ni Jesus. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Dahil ginawa tayong mga anak ng Diyos, sa makatuwid, ang bokasyon natin ay tulad ng bokasyon ni Jesus. Mula sa Ama, tayo'y tinatawag na bumalik sa Kanya, na inuulit ang Kanyang mga gawa at salita sa mundo, kasama ng biyaya ng banal na Espiritu. Kung bubuksan natin ang ating sarili sa kaloob na ito, maaari rin nating sabihin tulad ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa makatwid, inaanyayahan tayo nitong kataganang buhay na palalimin ang ating ugnayan sa banal na Espiritu, sa panalangin man o sa pang-araw-araw na buhay, na nakikinig sa kanyang tinig at ipinapaalala sa atin na kung wala ang banal na Espiritu, ang Diyos ay malayo. Si Kristo'y nananatili sa nakaraan. Ang mabuting balita ay isang bagay na wala ng halaga. Ang simbahan ay isang samahan lamang. Ang misyon ay balitang may kinikilingan. Ngunit kasama ang banal na Espiritu, ang sansinukob ay itinataas at umuulong sa pagbuo ng kaharian. Si Kristong muling nabuhay ay narito. Ang mabuting balita ay isang puwersa ng buhay. Ang simbahan ay isang pakikipag-isa sa buhay ng banal na Santatlo. Ang misyon ay isang Pentecostes. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo.
Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Si Andres ay isang binatang nasa gitna ng isang krisis kung saan pakiramdam niya'y walang saysay ang kanyang buhay. Mga pagdududa tungkol sa kahulugan ng buhay, mga takot tungkol sa hinaharap, at mga kahinaan na kanyang nararanasan. Ang mga ito'y tila mga bundok na hindi malalampasan at madalas siyang nasisiraan ng loob at nalulungkot. May nagmungkahi na kausapin niya si Chiara Lubick tungkol dito. Ilang sandali bago niya ito makatagpo, narinig ni Andres si Chiara na binubulong ang mga salitang banal na espiritu at napagtanto niyang nananalangin si Chiara. Sa panahon ng pag-uusap, naramdaman niyang lubos siyang nauunawaan, pinakikinggan at tinatanggap kung sino siya, at nakatagpo siya ng kapayapaan, hindi dahil sa biglang nawala ang kanyang mga problema, kundi dahil ngayon mayroon na siyang mababahaginan ng mga ito. Mula kay Chiara, hindi lamang ako nakatanggap ng konkretong tulong. Pinagtapat niya pagkalipas ng ilang taon, natuto rin ako ng isang estilo, ang maging malapit sa mga nagdurusa, ng may pag-iingat at pag-unawa, ng walang paghuhusga tulad ng gagawin ni Jesus. Tanging ang banal na Espiritu ang makakagawa nito kung tatanggapin natin siya at hahayaang kumilos sa atin.